10-10 sale. Pangil lang baboy ramo para sa lakas ng pangangatawan at kabal. 3,000 pesos, 1,500 na lang ngayong sale. Habak de lana, kontralason good for travel. From 999, 799 na lang ngayong sale. Pampaswerte bundle. Sa pera, negosyo, career at love life, save 300 pesos, meron ka ng gabay medalyon, mantra bracelet at kandili bracelet. I-search lang ang Likha Merchandise para maka-order or mag-message dito sa platform. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Linda. Taong 1945, Banga, Cotabato. Sa gitna ng liblib na kabundukan na napapaligiran ng makapal na kagubatan, merong kilalang munting baryo bilang pugad ng kababalaghan at kwento ng mga nilalang na tila hindi ginawa ng may likha. Si Mateo, isang 16 anyos na binatilyo, isa sa mga saksi ng kalbaryong naranasan ng baryo. Sa gitna ng dalawang bundok, may isang munting baryong napapaligiran ng napakarami at napakataas na mga puno. Madalas madilim at mahamog dito dahil sa lokasyon ng lugar. Kahit umaga, halos hindi mo masyadong makita ang kapaligiran dahil sa dalawang bundok at matataas na puno. Day, bakit hindi na lang tayo umalis dito? Hindi na natin kayang mamuhay ng ganito ah. Tignan mo si Inay. Nagkakasakit na siya kakabantay sa atin eh. Gabi-gabi na lang yan. Nangangamba siya na baka hindi lang mga alagang hayop natin yung kunin ng lakan. Wika ni Mateo sa ama. Isang binatilyo na maputla ang pangangatawan. Hindi nasisinaga ng araw ang mga mamamayan sa baryo. Bihira mong makita ang morenong kutis. Payat, ngunit maganda ang katawan dahil sa kinakain. Merong itim na buhok at mata. May katangkaran din si Mateo. Wag mong babanggitin ang pangalang yan, Mateo. Hindi mo alam ang kakayahan ng nilalang na yan. Hindi natin alam na baka sa pagbanggit mo pa lang, biglang dumating yan tapos kunin tayo. Tugon ng ama. Matandang lalaki. Magkahalong itim at puting buhok ang meron siya. Maganda rin ang pangangatawan kahit medyo may edad na. Maputla ang balat katulad sa anak. Ano ba kasing dahilan, Tay? Bakit hindi tayo umaalis dito? Kung may mapupuntahan lang tayo, anak, matagal na tayong umalis eh. Sa tingin mo ba, gusto ko manatili tayo dito? Hindi naman ako mangmang, anak. Hindi lang talaga tayo makaalis. Bukod sa wala tayong lilipatan, wala pa tayong salapi para tustusan ng mga pangailangan natin sa araw-araw. Kinuha man ng nilalang na yon ng mga alagang hayop natin, pero sagana naman tayo sa ibang bagay. Hindi tayo nagugutom. Tugon ng ama. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagtalo sa ama, maririnig ng ina ang kanilang bangayan. Magiging dahilan pa ito sa pag-aalala at paglala ng kondisyon niya. Isa pa, naintindihan din ni Mateo ang rason ng ama. Kaya naman nagpasya na lamang itong lumabas at mamitas ng mga gulay, pati na rin prutas sa kanilang bakuran. Lumabas din ang ama sa mga sandaling iyon upang magkalap ng ibang impormasyon o balita sa kanilang bayan. Kahit umaga pa lang sa baryo nila Mateo, hindi mo ito mapapansin dahil madilim ang kapaligiran. Bukod kasi sa napakataas na mga puno dito, nasa paanan sila ng dalawang kabundukan, kaya tila pugad ito ng mga nilalang. Nabasag ang katahimikan nang biglang mapasigaw si Mateo sa gulat. Diyos ko naman, akala ko naman kung ano na yung dumapo sa akin. Ikaw lang pala yan, Nato. Wika ni Mateo sa kaibigan.
Aba ewan ko sa'yo. Ano bang nakain mo? Bigla ka nalang nagulat dyan. Pero nandiyan ba si tatang? May pinapasuyo kasi si nanay sa akin eh. Mangingi lang sana kami ng konting gulay at prutas. Nagugutom kasi mga kapatid ko eh. Hindi pa nauwi sila tatay mula kahapon. Alam mo naman si tatay lang ang inaasahan namin sa pang-araw-araw eh. Pero pangako, babayaran din namin kayo. Inaantay lang talaga namin si tatay. Wika ni Nato. Maputla din ang balat. Kulot ang buhok. Mas maliit ko ikukumpara kay Mateo. Ano ka ba naman? Parang pamilya na rin namin kayo, no? Huwag ka na mag-alala. Hindi nyo naman kami kailangang bayaran at isa pa. Napakarami naman ang tanim namin eh. Maliit na bagay lang yan. Talagang nariyan yan para makatulong sa kapwa. Tugon ni Mateo. Sabay abot ng mga pinitas na prutas at gulay. Maraming salamat talaga Mateo ha. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo ng pamilya mo. Basta, kung may kailangan kayo ng pamilya mo ha, huwag ka maiyang magsabi sa amin, tutulong kami kagad sa inyo. O siya muna na ako ha. Maraming salamat uli. Wika ni Mateo sabay alis. Nagpatuloy sa pag-asikaso ng mga pananim si Mateo. Habang tumatagal hindi niya na namalayan na gabi na pala. Lumipas ang ilang oras ay nakarinig siya ng kaluskos. Hoy, wag mo na nga akong gulatin na to. Nadali mo na ako kanina eh. Isa ka pa uli. Itigil mo na yan, lumabas ka na. Wika ni Mateo. Kaso nga lang walang sumasagot sa kanya. Hoy, alam kong ikaw yan na to. Sige ka, kapag hindi ka pa tumigil, hindi na kita bibigyan. Sisingilin ko pa yung mga una ko nabigay sa'yo. Ne, biro lang. Muling wika ni Mateo. Kaso nga lang wala pa ring sumasagot sa kanya. Nawala ang ngiti si Mateo. Walang sumasagot sa kanya. Tumayo na ito upang mag-imbestiga. Tinignan niya ang kapaligiran. Sa likod ng malaking bato, sa mga puno kung saan maaaring magmula ang ingay na kanyang narinig. Matapos ang ilang sandali, nagpa siya siyang bumalik sa ginagawa. Kung ano man ang gumawa ng ingay na yon, maaaring wala na ito, kaya hindi na dapat pagtuunan pa ng pansin. Ngunit kahit anong gawin ng binatilyo, hindi mawala sa isipan ang ginagawa. Hindi niya maalis ang pakiramdam na tila ba may nanonood sa kanya. Bawat sandali napapatingin siya sa isang direksyon, ngunit wala namang kakaiba doon. Parehong mga puno, parehong bato, at parehong korte pa rin ang mga anino. Ang katahimikang nagdulot ng kapayapaan kanina, napalitan ng takot at pangamba. Hindi na makatiis ang binatilyo. Tumayo ito at muling nagsalita. Alam mo na to, hindi na ako natutuwa. Alam kong magkaibigan tayo mula pagkabata, pero hindi na nakakatawa yung biro mo. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na bago pa ako tuluyang magalit. Wika ni Mateo. Muli siyang nakarinig ng kaluskos. Kumalma ang binata sa pag-aakalang sinato ito. Ngunit tila nawala ang dugo sa kanyang katawan nang biglang may sumunggab. Hindi nakita ni Mateo kung sino o kung ano ang sumunggab sa kanya. Dahil bago pa man ito matamaan, napatakbo na kaagad ang binatilyo. Dali-dali niyang sinarado ang pintuan. Kumuha pa ito ng upuan upang ibakod sana, ngunit natigilan ito nang makita niya sa bintana ang isang nakahandusay na tila tao sa kanilang bakuran. Hindi kaagad binuksan ni Mateo ang tahanan. Sinuri niya muna ang nilalang sa bakuran. Nakatingin lamang siya sa bintana habang pinagmamasdan ito. Nang makita niyang gumalaw, dali-dali siyang kumuha ng gamit na pwede niyang gamiting sandata. Nagkaroon ng lakas ng loob magsalita si Mateo nang mapansin niyang parang tao ang nilalang na nakahandusay sa bakuran.
Magsalita ka. Anong kailangan mo sa lugar namin? Wika ni Mateo. Dahan-dahang tumayo ang nilalang na nakabalot sa itim na tela. Unti-unting nakita ang isang napakagandang dalaga. Teka, anong pakay mo dito? Anong ginagawa mo sa lugar? Muling tanong ni Mateo. Baka sa kanyang boses na tila nahiya ang binatilyo. Bago pa maibuka ng babae ang kanyang bibig, nahimatay na ito. Dali-daling binuksan ni Mateo ang pintuan at lumabas upang tignan ang kalagayan ng babae. Laking gulat ni Mateo nang makitang naliligo sa sariling dugo ang babae. Kagad niya itong ipinasok sa tahanan upang ipagamot sa ina. Isinara ng binatilyo ang pintuan nila ng maigi kung sakaling mang may sumunod o nagmamanman sa kanila. Kahit papano ay meron silang proteksyon. Lumipas ang ilang oras ay nagising na ang dalaga. Kagad itong inalalayan ng ina at kumuha ng maiinom ng dalaga. Ay ano bang nangyari sa'yo, iha? Bakit ka may saksak? Tanong ng nanay. Isang may edad na babae. Halo din ng puti at itim na buhok. Maputla ang balat at manipis ang pangangatawan. Uminom muna ng tubig ang dalaga at nagmasid sa paligid. Tila ba meron itong tinataguan. Ang pangalan ko po ay Aleli. Galing po ako sa kabilang bayan. Wika ng babae. Isang dalaga. Maganda ang muka at pangangatawan. Mahaba din ang buhok at may pagkayumanggi. Sa bayan kasi namin, naghahanda talaga kami ng mga hayop na iaalay sa masamang nilalang. Pero habang tumatagal, parang hindi yun naging sapat eh. Hanggang sa isang araw, pinatay niya yung kapatid ko eh. Yung nag-iisang kong kapatid na 5 taon pa lang. Siya na lang yung nag-iisang pamilya ko matapos kaming abandoy ng mga magulang namin. Pinatay niya yung nag-iisang pamilya ko eh. Wika ni Aleli. Tila lalong nangamba ang ina. Tama ang kanyang suspetsya. Tungkol ito sa nilalang. Matapos ang insidenteng yun, natahimik naman muli ang bayan eh. Yung mga lumikas, bumalik matapos ang ilang buwan ng kapayapaan. Pero nanatili ako dun. Hinantay kong bumalik ang nilalang na yun para may pagiganti ko yung kapatid ko eh. Pero taon na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Unti-unting bumalik ang sigla ng bayan. Kaso nga lang, yung katiting na pag-asa na meron kami biglang nawala eh. Nagparamdam na naman yung nilalang eh. Pagpapaliwanag ni Aleli. Ang tinutukoy mo ba, yung lakan? Tanong ni Mateo. Tumahimik ka. Hindi dapat binabanggit yung pangalan ng nilalang na yan. Alam mo bang kapag nabanggit mo yung pangalan niya ng 3 beses, matatawag mo siya? Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi nila alam na kahit pala ang pagbanggit ng pangalan nito, magdudulot ng peligro sa kanilang bayan. Eh, paano mo naman nalaman, iha? Tanong ng nanay. Natahimik at napatras ang babae sa tanong na iyon. Para bang may ayaw sabihin. Hindi na pinilit pa ng mag-ina ang tanong na iyon. Nagpatuloy na lamang sila na gamutin ng dalaga. Kung hindi mo mamasamayin, pwede ba naming malaman kung sinong gumawa nito sa'yo? Hindi rin ako sigurado eh. Pero isang uri ng nilalang. Lumabas ako ng tahanan nang marinig ko yung kumusyon eh. Nakita ko marami nagtatakbuhan bitbit yung mga gamit nila eh. O kung ano pang pwedeng matangay. Maraming nagsisigawan. Merong ding sigaw ng galit, takot. Meron ding mga nag-iiyakan. Nang makita ko kung saan nagmula, napatigil ako nung makita ko yung hawak ng babae eh. Ano ba yung nakita mo? Hawak-hawak ng ina yung anak niya.
Maigpit yung pagkakayakap niya eh. Sa ibabang bahagi naman, isang napakaitim na nilalang. Napapaligiran ng itim na usok eh. Kinakain yung binti ng bata. Kung pwede ko lang mabura sa isipan ko yung nakita ko, gagawin ko eh. Ilang araw na ako hindi nakatulog. Naalala ko yung nag-iisa kong kapatid eh. Kung anong takot at sakit ang naramdaman niya nung binibiktima siya ng nilalang eh. Pagpapaliwanag ni Aleli. Pero paano mong nakuha ang mga sugat mo, iha? Tanong ng nanay. Hindi ko rin po alam kung bakit ko nagawa yun. Bigla na lang pong kumilos yung katawan ko eh. Hindi ko rin po alam kung ano yung eksaktong nangyari. Pero ang alam ko, kumuha ko ng itak na parang nalaglag ng isa sa mga residente. Inatake ko po yung nilalang eh. Siguro naalala ko yung kapatid ko. Sana may tumulong din sa amin. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Sana hindi ako nag-iisa eh. Wika ng dalaga. Kagad itong niyakap ng ina ni Mateo. Naganda na ng makakain ang ina ni Mateo. Sa pagkainan pinagpatuloy ng babae ang istorya. Napatigil na lamang sila nang may kumatok sa pintuan. Mateo! Mateo! Bakit mo naman sinarado yung pintuan? Wika ng ama habang kumakatok. Dali-daling tumayo si Mateo upang pagbuksan ng ama. Ay naku, pasensya na ho kayo tay. Meron kasi tayong bisita eh. Nag-iingat lang ako kung sakaling merong sumunod sa kanya. Teka, saan po ba kayo galing tay? Galing ako sa bayan. Nakibalita kung ano bang nangyayari para makapaghanda rin tayo. Teka ka, sino ba tong bisita? Nakita ko lang siya tay nakaandusay sa labas ng bakuran natin eh. Kaya pinagamot ko muna kay nanay. Inatake yata ng kung anong nilalang eh. Ayaw niyang ipabanggit ko ano yung pangalan. Ay nako, buti na lang nakalabas ka pa ng buhay. Kung hindi mo mamasamain, nakita mo ba yung nilalang? Alam mo kasi dito sa baryo namin wala pang nakakita doon eh. Wala pa rin napapabalitang pinatay na tao. Pero nakakatakot. Kumakain ng laman yun ano? Tanong ng ama. Sabi ko na sa'yo tama ang kutob ko eh. Ngayon mga hayop pa lang ang kinakain ng nilalang. Pero sa susunod tao na. Tignan mo ang nangyari kay Aleli. Kinain nito ang kanyang kapatid at muntikan nitong matuluyan ng isa pang bata roon. Alele, ilang taon na ba ang kapatid mo? 5 taon po. Kung tama ang pagkakaintindi ko, maaaring mga bata ang nais kainin ng nilalang. Siguro nagsawa na sa maliit na hayop tulad ng kambing. Sa susunod, gusto nila mga bata. Habang tumatagal, mas palaki ng palaki ang biktima nila. Ay nako, nakakatakot yan. Pero ikaw naman, hindi maganda ang kalusugan ng nanay mo ho. Tama ng pag-iisip ng sobra. Kailangan nating mabigyan ng babala ang taong bayan. Lalo na may mga anak sila. Hindi natin alam kung kailan naatake ang nilalang na yon, kaya mas mabuti pang handa na tayo. Muling wika ng tatay. Pero tay, sino naman ang maniniwala sa atin? Wala naman tayong dalang ebidensya eh. Maaaring hindi lahat maniwala sa atin anak. Pero ang importante binalaan natin sila. Wala naman sigurong masama kung maganda tayo, hindi ba? Kung mamarapatin niyo po, isa din po sa rason kung bakit ako napadpad sa lugar niyo. Sinabihan ako ng ina ng batang nailigtas ko eh. Ang sabi niya, meron daw nakakaalam kung paano mapatay yung nilalang eh. Ano nga ba uli yung pangalan niya? Aling Rosa. Tama, si Aling Rosa. Si Rosa, yung maggagamot. Pero hindi naman imposible. Total marami siyang alam na paraan sa panggagamot. Kaso kung alam man niya kung paano ito puksain, bakit hindi ba lang niya nasabi sa iba o kahit kanino man? At isa pa, napakalayo ng bayan ni Aling Rosa sa lugar niyo. Paano ka naman nakakasiguro na tama ang sinabi ng babae sa'yo? Wala namang dahilan para magsinungaling siya sa akin eh. Naligtas ko yung anak niya eh. At isa pa,
Mabuti nang kahit papano may kaunting pag-asa tayo na tuluyang mapapaalis yung nilalang na yun. Mas mabuti pang sumubok kaysa habang buhay tayong magtago sa takot. Tama ka naman, Iha. Pero alam mo ba kung saan nakatira si Aling Rosa? Umiling ang dalaga dahil hindi niya alam kung saan nakatira ang manggagamot na hinahanap. Nakatira siya sa Guillermo. Kayong alam mo na, gusto mo pa bang pumunta sa lugar na yon? Guillermo, bakit siya nandun? Bilang isang manggagamot, hindi ba dapat hindi siya naninirahan kung nasaan yung mga mambabarang pati na rin mangkukulam? Ang pagiging manggagamot ni Aling Rosa, isang uri ng pambabarang o kulam. Ngunit ang kapangyarihan niya, hindi ginagamit sa kasamaan. Ginagamit niya ito upang makatulong sa ibang tao. Kung gano'n naman pala, halika na. Ano pang inaantay natin? Hindi mo ba alam? Sa oras na tumapa ka sa Guillermo, imposible ka nang makabalik pa. Parang ibang dimensyon daw yung lugar na yun eh. Hindi ka na makakabalik sa realidad. Kung sakali mang makarating kayo kay Aling Rosa, sabihin niyo na lang, si Tatang Senyo ang nagpadala sa inyo. Siguradong tutulungan niya kayong makabalik sa lugar. Kayong dalawa ni Mateo ang pumunta. Kami naman ang nanay mo ang pupunta sa baryo upang sabihan ng mga kasama natin. Hindi na umangal pa ang dalawa. Nag-ayos na sila ng kagamitan. Muling pinaalalahanan ng ama ang dalawang mag-ingat. Pinabaunan niya ito ng ilang sandata, makakain at maiinom. Nag-abot din ng gamot ang ina kung sakaling magkaroon ng problema sa paglalakbay. Nagpaalam na ang dalawa papunta sa Guillermo. Tahimik ang paglalakbay ng dalawa. Tanging maririnig mo lang ay mga huni ng ibon at iba pang maliit na insekto. Sinubukan ni Mateong kausapin ang dalaga, ngunit gustuin man niya ay wala itong lakas. Napatigil ang dalawa sa may sapa. Wika ng dalaga, mas magandang hugasan muna nila ang kanilang mga paa, lalo pat punong-puno na ito ng putik. Ito rin ang pagkakataon upang linisin ang sarili at sumalok ng tubig na kakailanganin nila. Luntian ang mga damo at halamang nakapaligid sa lugar. Malinaw ang tubig at sariwa ang hangin. Hindi ganon kalalim ang sapa at tila magandang manirahan. Hindi maiwasan ni Mateo na tignan ng dalaga. Bukod sa napakaganda nito, mahinhin kung kumilos. Naisip niya, paano kaya nagawang lumaban ng isang dalagang napakahinhin? Napangiti na lamang sa sarili si Mateo na kaagad napansin ni Aleli. Meron ba tayong problema, Mateo? Bakit kang umingiti? Kaagad siyang umiling at tumingin sa ibang direksyon. Nahiya ang binata. Nag-alala na baka masama ang isipin ng dalaga sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Halos 2 araw ang lumipas. Narating nila ang lugar ng Guillermo. Madilim ang paligid na para bang nababalot ng usok. Tulad ng inaasahan ng dalawa, tila nasa ibang dimensyon. Punong-puno ng mga bahay na tila walang naninirahan. Parang gawa ito sa mga sunog na kahoy. Ang bakuran ay napapalibutan ng mga patay na halaman at mga puno na sobrang itim at tuyong-tuyo. Napakabaho naman dito. Totoo bang may kayang tumira sa ganitong lugar? Amoy sunog. Hindi naman kami mayaman pero talagang iba yung amoy dito eh. Tama ka nga, Aleli. Napakatapang nga ng amoy dito. Pero alalahanin natin, napugad ito ng mga mangkukulam at mambabarang. Huwag tayong gumawa ng malaking aksyon. Hindi natin alam kung sinong mabuti at kung sino ang hindi. Mahirap na. Baka tayo mapagbuntungan nila. Wika ni Mateo. Maingat na naglakbay ang dalawa. Minabuti nilang walang makakita o makarinig sa kanila.
Lumipas ang ilang sandali. Nasasayang lang yung oras natin eh. Nag-iingat nga tayo pero hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko pa kasi nakikita yung palatandaan. Ang sabi ni tatay, malalaman daw natin yung bahay ni Aling Rosa kung Anong ginagawa nyo dito sa bakuran ko? Nagulat ang dalawa. May nagsalita sa kanilang likuran. Isang babae. Napakahaba ng buhok na kulay puti ang bumungad sa kanila. Tatakbo sana ang dalawa. Kaso nga lang pinigilan sila ng matanda. Dalian niya. Pumasok kayo bago pa kayo maabutan. Wika ni Aling Rosa. Napatigil ang dalawa at nagkatinginan. Dahan-dahan nilang pinagmasdan ang kapaligiran. Tila tumigil ang kanilang mga puso nang makitang napapalibutan sila ng pulang mga mata. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa direksyon papunta sa tahanan ni Aling Rosa. Kagad namang sinara ng matanda ang pintuan. Nabahala ang dalawa nang bigla nitong kinandado. Tumawa rin ang matanda, kaya naman naglabas ng sandata ang dalawa. Yan ba si Aling Rosa? Para may masamang pakay sa atin eh. siguro nga. Pero tandaan natin yung sinabi ni tatay. Parang meron silang pinagsamahan nito noon eh. Para masabing tutulungan niya tayo kung sakaling banggitin natin yung pangalan niya. Ano ba kayo? Huwag na kayong magbulungan dyan. Bukod sa kakilala at alam ko ang pakay niyo, hindi ako masamang tao. Siguro naman nabanggit ni Seryo na may utang na loob ako sa kanya. Kaya makakasiguro kayo, walang mangyayaring masama sa inyo. Kung ganun, kung alam niyo po yung pakay namin, pwede niyo po bang sabihin kung paano namin mapapatay yung nilalang? Napakatapang mo naman para sa napakaamong muka. Pero gusto ko yan. Simple lang ang sagot. Kailangan nyo lang kunin ang maiwagang bato na pagmamay-ari ng Lakan. Dito niya kinukuha ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Aling Rosa. Kung ganun po, bakit hindi niyo sinabi sa taong bayan na ito pala ang solusyon? Maraming buhay na nasayang eh. Wika ni Mateo. Mukhang nakakalimutan mo ata, iho. Hindi mo pa tinatanong sa akin kung nasaan ang maiwagang bato. Nasaan po ba? Sa puso ng Lakan. Marami nang sumubok, iho. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Halos nawala na ng pag-asa ang mga nakakaalam. Kaya naman wala nang nagtanong pa sa akin kung paano ito mapuksa. Ang huling nagtanong sa akin ay mag-asawa. Parang bata pa sila. Pero ang sabi nila sa akin, gusto nilang puksain ang nilalang para sa kinabukasan ng 2 anak. 2 beses ko lang babanggitin ang pangalan ng nilalang. Dahil kapag sinabi ko sa pangatlong beses, malalaman niya ang ating lokasyon. Totoo pala. Totoo pala ang mga kwento tungkol sa nilalang na yon. Abay, oo naman. Hindi ba sinabi sa'yo ng kasama mo kung bakit pinuntirya ng nilalang ang pamilya niya? Wika ni Aling Rosa. Namutla ang dalaga. Napaluha si Aleli nang sabihin nito ng matanda. Anong sinasabi ni Aling Rosa, Aleli? Meron ko bang hindi nasabi sa amin? Kung ano man ang nangyari, hindi mo na kailangan pang malaman. Pagkatapos natin ng misyon, hindi na natin kailangan pang magkita, Mateo. Nako, iha. Hindi mo ba alam ang importansya ng pagiging tapat sa iyong kasama? Paano ka pagkakatiwalaan kung hindi ka tapat sa nobyo mo? Hindi naman ho kasi kailangan malaman. Masyadong masakit para sa akin. Pero teka, hindi ko siya nobyo Ay, hindi ba? Pasensya na. Mukhang bagay kasi kayo eh. O siya, ngayong alam nyo na kung nasaan ang maiwagang bato. Maaari na kayong umalis. Hindi kayo pwedeng magtagal sa lugar na ito.
Sandali lang po, Aling Rosa. Hindi nyo pa nasabi sa amin kung anong gagawin sa Maywagang Bato. Malalaman nyo ang gagawin sa oras na makita nyo ito. Bilisan nyo na, bago pa sumara ang lagusang ginawa ko. Kagad tinignan ng dalawa ang pintuan. Parang wala namang pinagkaiba ang sinabing lagusa ng matanda. Ang kapaligiran pa rin ay ang Guillermo. Ngunit kahit nagtataka, humakbang ang dalawa sa pintuan. Nang tuluyang makalabas, laking gulat nila. Sa isang iglap ay nag-iba ang paligid. Teka, ito yung sapa kanina. Paano tayo nakarating dito? Ilang araw tayong naglakbay ah. Mukhang ito ang lagusang tinutukoy ni Aling Rosa. Tugon ni Mateo. Tumalikod dito upang tignan ang pintuan. Nasa likuran pa rin nila ang pintuang nakabukas. Nakikita nila si Aling Rosa. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Kung sino man ang makahawak sa batong iyon, magagantimpalaan ng isang kahilingan. Kahit anong kahilingan ay tutuparin ito. Ngunit ang matutupad lang ay ang hiling na kung sino man ang unang nakahawak. Kailangan nyo lang sabihin ng mga salita. Bilang ako ang unang nakahawak ng batong ito. Pagkatapos nun, sabihin nyo ang iyong kahilingan. Wika ni Aling Rosa. Dahan-dahang nawala ang lagusan. Nagkaroon ng katahimikan ang paligid. Parehong nag-isip ang dalawa sa huling sinabi ng matanda. Isang kahilingan? Pwede kong hilingin na mabuhay yung kapatid ko. Pero ikaw, Mateo, may kahilingan ka bang gustong matupad? Wala naman. Pero kung ako yung unang makakahawak, hilingin ko na mabuhay yung kapatid mo. Pangako yan ha. Pangako mo sa akin na yun yung hiling mo ha. Oo, pangako ko yan sa'yo. Masayang naglakbay ang dalawa, lalo na ang dalaga. Napuno ng pag-asa. Sa kaalamang maaaring mabuhay uli ang nag-iisang kapatid. Pagkarating sa bahay, sinalubong sila ng nanay at tatay ni Mateo. Anong balita? Alam nyo na ba kung paano mapupuksa ang nilalang? Opo, tay. Ang magandang balita, madali lang pala. Kailangan lang nating kunin ang Maywagang Bato na pagmamay-ari ng nilalang. Ayun naman pala eh. Pero nasa ng Maywagang Bato? Ang masamang balita, tay, nasa puso ng nilalang. Nawala ang bakas ng ngiti sa mukha ng mag-asawa. Ay nako, paano naman natin kukunin? Hindi ako sigurado, pero may alam akong paraan. Kakailanganin natin ng tulong ng taong bayan. Makalipas ang pagpupulong, kumuha ng mga sandata ang mga mamamayan. Ang plano, magtitipon-tipon tayong lahat. Sisiguraduhin natin hindi tayo magkakaiwalay. Manganganib ang buhay natin kung isa-isa tayong atake. Wika ng isa sa mga mamamayan. Tama ka. Kailangan din nating iligtas sa mga kabataan, lalo na't ito ang pinupunterya ng nilalang. Nakahanda na rin ang ating mga sandata kung sakaling umatake ang nilalang. Ang anak ko at si Aleli ang susunggab upang kunin ang Maywagang Bato na nasa puso nito. Siguro naman, magiging okupado ang nilalang dahil mas gugustuhin itong makuha ang bata. Hindi tayo papayag. Sabay-sabay na naglakbay ang mga mamamayan at nagtungo sa gitna ng bayan. Inilagay nila sa gitna ang mga kabataan. Pinalibutan ito ng mga matatanda, babae man o lalaki. Lahat sila ay may bitbit na armas. Hindi nila hahayaang makuha ng nilalang ang mga ito. Mateo, pwede ba kitang makausap? Bakit, Aleli? Anong problema? Gusto ko lang magpasalamat ha. Salamat, tutulungan mo kung bumalik ang kapatid ko. At sana tuluyan nating mapuksa yung nilalang.
Bilang pagpapasalamat sa'yo, sasabihin ko kung ano yung sinasabi ni Aling Rosa nung nandun tayo sa tahanan niya. Yung sinabi ni Aling Rosa? Ano bang nangyari? Ang mga susunod na kaganapan ay batay sa kwento ni Aleli. Ate, totoo nga. Bakit ayaw mong maniwala? Sabi nila, pag 3 beses mong sinabi yung pangalan, lalabas yun. Wika ng kapatid ni Aleli. Nasa 5 taong gulang. Medyo kayumanggi ang balat. Maliit din ang pangangatawan. Ano ka ba naman hindi nga totoo yan. Hindi ka na naman makakatulog niyan eh. O tignan mo ha. Lakan! Ate, tumigil ka na. Huwag mo nang sabihin uli. Lakan! Ate, tama na, ano ba? Lakan! O tignan mo, wala naman Alam mo matulog ka na. Sabi ko sa'yo hindi totoo yun eh. Sinabi lang sa'yo yun para asarin at ako. Biglang napatigil sa pagsasalita si Aleli. May kumalabog ng napakalakas sa kanilang bakuran. Tumayo si Aleli at binalot ng kumot ang kapatid. Dito ka lang Huwag kang aalis dyan. Huwag kang lalabas, naiintindihan mo? Titignan ko lang kung ano yung kumalabog sa labas. Wika ni Aleli. Dahan-dahang naglakad palabas ng bahay si Aleli. Sinuri niya ng maigi ang kapaligiran. Matapos masigurong walang nilalang o kahit anuman ang nasa lupain, muli siyang bumalik sa tahanan. Wala naman ako nakita sa labas eh. Hindi mo na kailangan matakot. Anong gusto mong kainin para… Teo? Teo, nasan ka? Tanong ni Aleli. Napaluhod na lamang ang dalaga nang makita niyang bukas ang bintana. Wasak ang paligid. Tila may malaking nilalang ang nagpumilit na pumasok ang sarili at nasira ito. Ngunit ang kumot na ibinalot niya sa kapatid. Nang buklatin niya ito, nalaglag ang isang pares ng sinelas. Napagulgol na lamang si Aleli habang yakap-yakap niya ang kumot. Nadumihan ng mukha ng dalaga sa bakas ng dugo ng kapatid. Tuluyang nawala ng pag-asa si Aleli nang makita niya sa labas ng tahanan ang braso ng kapatid. Walang ibang ginawa ang dalaga ng buong gabing iyon kung hindi umiyak na lamang. Balik tayo sa kasalukuyan. Nalibing ko yung braso ng kapatid ko sa bakura namin eh. Hindi ko lubos sa matanggap na wala na yung nag-iisa kong kapatid. At ang pinakamasaklap, ako pa yung dahilan. Kung sakali mang kailangan ng alay sa misyon na to, hiling ko lang sana ako nang ialay mo para pagbayaran ko yung ginawa kong kasalanan. Wika ni Aleli. Huwag ka magsalita ng ganyan. Paano na lang ang kapatid mo kung sakaling mabuhay siya? Wala nang ating gagabay sa kanya. Kaya huminahon ka lang. Wika ni Mateo. Ngumiti na lang ang dalaga. Naganda na ang mga ito upang atakihin ang nilalang. Sasabihin ko na ang pangalan niya, mga kasama. Lakana. Lakana. Lakana! Magpakita ka sa amin ngayon din. Handa kaming tapusin ang kalbaryong idinulot mo sa iba't ibang bayan. Hindi kalaunan dumating ang napakalaking nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nasaan yung tao ito? Doble ang laki. Pulang-pula ang mga mata. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Nilapitan naman ng mga mamamayan ang mga kabataan. Sumugod ang lakan. Nasugatan ang ilan sa mga mamamayan. Ngunit patuloy pa rin silang lumaban. Hinawakan ng lakan ang isang lalaki at sinakal. Dahan-dahang inangat sa ere. Buong puwersang ibinalibag patungo sa lupa. Sabay-sabay na umatake ang mga mamamayan. Ang isa sa kanila ay sinaksak ito gamit ang itak na hawak. Umungol ang nilalang. Umatake ang kabilang bahagi ng grupo. Nanlalaban pa ito at napuruhan ang ibang mamamayan. Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Nag-iisa lang yan.
Mas marami ang bilang natin. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga tao, habang ang dalawa naman naganap ng paraan upang makalapit sa dibdib nito. Mateo, gagawa ko ng paraan para makuha ang atensyon ng nilalang. Kapag nagawa ko yun, gumawa ka na ng paraan. Tumangulang si Mateo at nagsimula na ang dalawa sa plano. Napatingin ang nilalang kay Aleli nang sumigaw ito. Tulad ng napagplanuhan, tumingala ang nilalang. Kaagad tumakbo si Mateo upang hiwain ito sa dibdib. Umangil ng napakalakas ang nilalang at lalong naging agresibo. Natamaan nito ang ilan sa mga taong bayan. Hindi tinigilan ni Mateo ang pag-atake. Muli siyang bumuelo ng pag-atake. Tinignan ang dibdib ng nilalang. Dito ay tila natulala si Mateo sa nakita. Isang kulay batong kulay ginto. Sobrang kinis. Nakikita niya ang kanyang refleksyon. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Wika ng tinig na tila galing sa dibdib ng nilalang. Bumalik sa wisyo ang katauhan ni Mateo nang mawala sa kanyang paningin ang dibdib ng nilalang. Ano ba ginagawa mo, anak? Huwag mo sabihin ngayong kapanaduwag. Nasa gitna na tayo ng laban. Hindi, tay. May narinig ako sa puso ng lakad. Pakiramdam ko, yung maiwagang bato na sinasabi ni Aling Rosa, pinaglalagyan ng kaluluwa ng lakan. Ang mahalaga dito, anak, tapusin mo na ang nilalag. Mga kabayan, kailangan nating mapanatili sa isang lugar ang lakad. Palibutan natin, huwag hayaang makalis. Wika ng tatay. Kagad pinalibutan ng taong bayan ang nilalang. Sumama sa gitna si Mateo. Muli niyang tinignan ang dibdib ng nilalang. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Kunin mo ang bato. Hilingin na matapos na ang sumpa. Teka, hindi ba mamamatay ka kapag kinuha ko ang bato na nasa puso mo? Bakit hindi ko na lang kunin yon at ibang hilingin ko? Tanging ang kapangyarihan lang ng bato ang kayang tumapos sa akin. Kung kukunin mo lang ang bato at hihiling ka ng ibang bagay, matapos matupad ang iyong kahilingan, muli akong mabubuhay. Wika ng nilalang. Tanging ang kahilingan lang ang maaaring makapatay sa'yo. Pero paano na lang si Aleli? Teka, paano ko masisigurong totoo ang sinasabi mo? Wala akong mapapala sa pagsisinungaling sa'yo. Bilisan mo na, bago pa bumalik ang lakas ng halimaw. Wika ng boses. Kagad tumakbo si Mateo upang hawakan ang dibdib ng nilalang. Bilang unang nakahawak sa bato, hinihiling ko na mawala ang... Mateo, anong ginagawa mo? Wika ni Aleli habang tumatakbo papalapit sa kanila. Aleli, ang kahilingan lamang ang makakapatay sa nilalang. Pero pinangako mo sa akin, gagamitin mo yan para ibalik ang kapatid ko. Nakalimutan mo na ba? Hindi na naituloy ang pag-uusap ng dalawa nang itapon ng nilalang si Mateo. Umangil ito ng napakalakas. Mas malakas na ang puwersa kumpara kanina. Maging ang ilan sa mga mamamayan ay tinamaan. Nagkaroon ito ng lagusan upang makatakas. Kinuha nito si Aleli at ilang mga batang kasama at kagad na umalis. Kailangan nating sundan bago pa mapatay ang mga kabataan. Mag-iwan kayo na magbabantay sa mga bata. Ang iba ay sumama sa akin. Halika na, Mateo. Iligtas natin si Aleli. Sinundan ng mga mamamayan ang bakas ng nilalang. Siguradong dito dumaan ang nilalang. Halika kayo, mga kabaryo. Maging alerto. Hindi natin alam. Maaaring nasa paligid lang ang nilalang. Sinundan ng mga tao si Mateo. Kalaunan ay nakarating sila sa isang kuweba. Hula ng mga tao,
Ito na ang lungga ng nilalang. Napakadilim at tarik ng lugar. Mabuti na lang sanay ang mga tao sa kadiliman, kaya hindi masyadong nahirapang makakita. Dahan-dahang naglakad papasok ang mga ito hanggang sa marating nila ang isang malawak na espasyo. Dito nila nakitang nag-iiyakan ng mga kabataan. Nasa harap ng mga ito si Aleli. Pinoprotektahan ang mga kabataan. Halika kayo mga kasama. Tulungan natin ang mga bata. Wika ng tatay. Sinugod ng mga ito ang nilalang. Mas malakas na ang puwersa nito. Nahirapan ang lahat dahil masikip sa kuweba. Sa bawat pagkilos ng nilalang ay maaari silang tamaan. Mateo, bukas pa yung dibdib ng nilalang. Pwede mo nang tapusin yan. Nagtulong-tulong ang taong bayan upang unti-unting ilagay sa isang sulok ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawawalan ng lakas ang nilalang. Tuluyan itong napunta sa sulok. Nang lumapit si Mateo upang mahawakan ng bato at tapusin ang kailingan, naglabas ng napakainit na likido ang nilalang. Napabagsak si Mateo. Sumigaw ng napakalakas dahil sa sakit. Kagad lumapit ang mga magulang sa kanya upang matulungan. Tila yun na ang huling sandata ng lakan dahil kitang-kita ang pagpayat at pagbagal ng kilos nito. Kagad lumapit si Aleli at hinawakan ng bato. Aleli, bago mo sabihin ang iyong kahilingan. Hindi, Mateo. Madaling sabihin sa'yo yung bagay na yan eh. Wala ka namang kapatid eh. Kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko. At isa pa nandiyan ang mga magulang mo. May mga kasama ka eh. Hindi, Aleli. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ituloy mo ang hiling na ibalik ang kapatid mo. Pwede tayo magtulungan uli, lalo na ngayon. Alam na natin ang kahinaan ng lakan. Hindi na namin kailangan pang matakot. Pero ikaw, ang hiling mo ay hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Kaya sige na, ipagpatuloy mo. Tumingin si Aleli sa dibdib ng lakan. Hinawakan ng bato. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagsalita. Bilang unang nakahawak sa bato, ang hiling ko, ibalik mo ang kapayapaan ng bayang ito at tuluyang kang maglaho. Wika ni Aleli. Biglang nanginig ang laman ng nilalang. Unti-unting lumabas ang ilaw sa loob ng katawan. Nagpatuloy sa paglabas ang napakalakas na liwanag. Nakita ng mga tao ang espiritu ng lalaking nakaputi. Maraming salamat sa inyo. Tuluyan nang natapos ang sumpa. Matatahimik na ang buong baryo. Siya nga, siya yung kumausap sa akin kanina. Napag-alaman ng mga tao. Sinumpa ang lalaking iyon ng isang makapangyarihang mangkukulam sa pagtulong nito sa mga mamamayan sa bayan ni Aleli. Ang sumpa sa kanya, kung gaano niya kamahal ang bayang pinagsisilbihan, ganon din kalakas ang gutom na mararamdaman. Doon na siya unti-unting nagbago ng anyo. Sa paglipas ng panahon mas lumakas ang bagong anyo nito. Kalaunan hindi na naging sapat ang karne ng hayop sa bagong anyo at doon nagsimula sa pagkain ng tao. Ilang sandali pa tuluyan nang nawala ang espiritu ng boses. Nakaramdam ng ginhawa ang lahat ng tao sa lugar. Habang ginagamot ang mga sugat ng mga mamamayan, biglang napatingin si Aleli sa mas masukal na bahagi ng kuweba. Kagad lumapit si Mateo na magaling na rin dahil nawala na ang lakan. Nawala din ang mga sugat na natamo niya. Nakita nila ang mga gamit ng mga naging biktima ng lakan. Ilang panahon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang sandali, napayakap na lamang si Aleli nang makita niya ang kabiyak na tsinelas ng kanyang kapatid. Pinunasan niya ito at buong pusong niyakap. Sa gilid ng mata ni Mateo, may nakita siyang kumikinang at kagad itong nilapitan
Dinampot niya ang bagay. Napag-alaman na isa itong kwintas. Inabot niya ito kay Aleli. Alam kong hindi kita matutulungan sa sakit na nararamdaman mo. Pero gusto ko lang na malaman mong nandito kami para sa'yo. Nawala man ang pamilya mo, nandito kami ni nanay at tatay. Kami na lang ang gaganap kung mamarapatin mo. Wika ni Mateo. Napangiti na lamang si Aleli at pinunasan ng mga luha. Lumapit din ang nanay at tatay ni Mateo. Nga pala ito, baka magustuhan mo. Nakita ko at naalala kita bigla. Kahit napakadilim at dumi ng paligid, ang kwintas na ito ay hindi kumupas at nagpatuloy lang sa pagningning. Parang ikaw, kahit ano man ang pagsubok na pagdaanan mo, hindi pa rin mawawala ang iyong kagandahan. Wika ni Mateo. Sabay abot ng kwintas. Maraming salamat, Mateo, ha. Napahinto ang dalaga. Pinagmasdang mabuti ang kwintas. Pero parang pamilyar to sa akin, ah. Pinagpatuloy ang pagsuri sa kwintas. Nabuksan ang kwintas at sa loob ay merong litrato ng isang babae at lalaki. Ang nanay at tatay ko. Ang ibig sabihin hindi kami inabando. Naging biktima din sila ng lakan. Wika ni Aleli. Naghalo ang lungkot at tuwa sa pagsisisi ng dalaga. Ilang taon niyang kinamuyian ng mga magulang, pero hindi pala sila iniwanan. Naging biktima din ito. Napatawad mo na ang mga magulang mo. Oras na siguro para patawarin mo ang sarili mo sa nangyari sa iyong kapatid. Wika ni Mateo. Sumang-ayon naman ang dalaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ring naghilom ang mga sugat na natamo ng mga mamamayan at pamilya ni Mateo. Kasabay nito ang paghilom ng emosyonal na sugat ni Aleli. Kalaunan, nagkatuluyan ang dalawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan, Lolo Mateo, ano pong nangyari pagkatapos nun? wika ng batang si Linda. Ito ang nagpadala ng sulat. Ayun, nagkaanak kami ng lola mo. Nagkaanak din ng tatay mo. Ay ngayon kumpleto na tayo. Tugon ni Lolo Mateo. Ikwinento mo na naman sa mga apo natin si Lakan. Hindi ka na natapos dyan. Wika ni Lola Aleli. Nagtawanan ang mga ito at nagtungo sa kusina upang kumain. Nang mamatay si Lolo Mateo at Lola Aleli, binahagi ng kanilang apong si Linda ang kanilang kwento upang magsilbing inspirasyon sa mga nakikinig. Naway kapulutan nyo ng aral ang ating kwento. Anumang pagsubok ang ating pagdaanan, sa dulo ng dilim ay may darating na liwanag. Para sa mga nabitin mga kabayan, meron pa itong kasunod na 1-hour story. Tungkol naman to sa Bertud ng Cuba. Iniba ko lang yung narration. Dinagdagan ko para hindi kayo mabitin mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pepeng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bulacan. Talagang hindi pwedeng husgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo. Ito ang kwento ng ating tampok na karakter. Kilala sa lugar si Pepeng dahil sa kanyang panlabas na anyo. Kadalasang kinukutya. Pinagtatawanan ng mga tao at kadalasan ay sinasaktan. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao na may kakaibang katangian itong si Pepeng. Kaunting pagpapakilala sa ating bida. Kilala bilang Pepeng Cuba dahil na din sa kapansanan nito. Sa kabila ng pangungutya ng mga tao na natiling mabait at maunawain ang binata, nasa edad 20 si Pepeng.
mag-isang naninirahan sa maliit na kubo sa gawing dulo ng kanilang bayan. Madalas nakikigapas ng palay o hindi kaya tumatanggap ng trabahong bukid ang binata. Ito ang tanging paraan para makakain sa araw-araw. Sa kabila ng kapansanan, hindi may kakailang may taglay na lakas at kasipagan ang binata dahil kahit nakabaluktot ang likod nito, nagagawa niyang magbuhat ng isang sako ng palay. Madalas ginagawang katuwaan ng binata lalo na kapag naghakot ng palay na ginapas. Pinagpupustahan ito ng mga kasamahan. Madalas nananalo si Pepeng sa mga ganitong paligsahan, kaya kahit papano ay nagkaroon siya ng kaunting kaibigan. Walang nakakaalam ng totoong katauhan ni Pepeng, maliban sa malapit niyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Tonton. Kagaya ng binata, may kapansanan din ito. Kadalasang nagiging tampulan ng pangungutya ng mga tao dahil putol ang kanang braso. Wala na itong ilong at kanang tenga dahil sa sakit na ketong. Aatras tayo ng ilang taon. Ito yung mga panahong natuklasan ni Tonton ang lihim ni Pepeng. Hindi pa sila malapit sa isa't isa ng mga sandaling ito. Naiwan ni Pepeng ang mga gamit sa kubo nang minsang makigapas ito sa kabilang baryo. Dahil tapos na din ang gawain, hindi na makababalik pa si Pepeng sa lugar. Kaya naman pinili ni Tonton na ihabol ang gamit ng binata. Medyo malayo na ang nilakad ni Pepeng, kaya hindi nito napapansin na sinusundan siya. Hindi naman magawang abutan ni Tonton si Pepeng dahil paika-ika ito kung maglakad. Pumasok ang binata sa kanyang kubo. Kumpiyansa itong walang ibang taong nakasunod sa kanya dahil gawing dulo na ng baryo ang tahanan. Ay, salamat. Makakapag-unat na ako ng likod. Ngunit biglang natigilan si Pepeng nang makita ang isang lalaking nakatayo sa pintuan. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ka totoong kuba. Wika ni Tonton. Hindi nakapagsalita si Pepeng. Dali-dali niyang hinila si Tonton papasok ng kubo. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ko nasundan? May mga kasama ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Pepeng. Tanging pag-iling lang ang naitugon ni Tonton. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ko sinundan? Kasi naiwan mo tong mga gamit sa panggapas. Naisip kong tapos na din ang gawain doon kaya hindi mo na to mababalikan. At saka baka mawala din kasi, sayang naman. Yun ang dahilan kung bakit kita sinundan. Di ko naman inaasahan na ito'y makikita ko . Ganun ba? Maraming salamat pero makikiusap ako sa'yo. Huwag mong ipagsasabi yung tungkol dito. Maasahan ba kita, kaibigan? Oo naman, oo syempre. Tonton nga pala ang pangalan ko. O sige, mauna na ako . Ay, nako, umulan na. Sa kasamaang palad ay naabutan ito ng ulan. Kaya naman pinatuloy na lang ni Pepeng ang bagong kaibigan. Magdamag nag-usap ang dalawa. Lalo pang nakilala ni Tonton ang binata. Pinaliwanag nito ang tungkol sa kanyang pagkatao. Total nakita naman na ito ni Tonton. Ang sabi ng nanay ko, sumpa daw sa akin ang dalawang pagkatao. Maniwala ka sa hindi, Tonton. Mula ako sa lahi ng mga aswang. Kaso, gusto nilang mamuhay ng payapa dahil doon nagalit ang kanilang pinuno. Isinumpa ang mga magulang ko. Sa akin tumalab ang sumpa. Kaya ito ako ngayon. Kapag umaga kuba at pagsapit ng gabi, doon pa lang ako nakakabalik sa normal. Parang natatakot ako sa sinasabi mo . Hindi ka naman mukhang aswang.
Maayos pa nga yung itsura mo ko ikukumpara sa akin eh. Ako naman nagkaroon ng ketong nung bata pa ako. Dahil doon naputol ang kanang kamay ko. Unti-unti din nabulok ang ilong. Saka yung kanang tenga. Mabuti na nga lang gumaling pa ako eh. Biglang nalungkot si Pepeng sa narinig na kwento. Madalas niyang nakikita noon si Tonton na pinagtatawanan ng maraming tao. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon magkaibigan na tayo. Sisiguraduhin kong walang mang-aapi sa'yo. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa pagdaan ng panahon, maraming bagay pang natuklasan si Tonton tungkol kay Pepeng. Isang umaga, inaya ng binata ang kaibigang dumalaw sa baryo ng kanyang mga magulang. Hindi naman nagdalawang isip na sumama si Tonton. Lingid sa kalaman nito na ang pupuntahan nilang magkaibigan ay baryo ng mga aswang. Pagkarating sa lugar, kaagad napansin ni Tonton ang mga nakasabit na bungo ng hayop. May ilang malalaking buto ang nagkalat sa paligid. May sungay ng kalabaw at baka na ginawang palamuti sa mga bahay. Ano bang pinunta natin dito, Pepeng? Para naman tayong pumasok sa baryo ng mga mangkukulam eh. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko tungkol sa nanay at tatay ko? Tama ka pero hindi baryo ng mangkukulam ang lugar na to. Baryo ng mga aswang. Biglang napahinto sa paglalakad si Tonton. Hindi maipinta ang itsura nito. Ano gagawin nila sa akin? Baka mamaya, ako na pala yung kakainin dito. Huwag kang mag-alala dahil hindi kumakain ng tao ang mga taga rito. Oo, mga aswang sila. Pero puro hayop ang kinukonsumo nila. Mamaya malalaman mo ang sinasabi ko. Marahang naglakad ang dalawa papasok sa baryo. Dahil sa takot na takot si Tonton sa katotohanang nasa loob sila ng isang baryo ng mga aswang. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang matandang babae. Napakaganda nito. Nakasuot ng maayos na damit. Hindi kagaya ng mga taong nasa paligid. Pepeng anak, napadalaw ka. Sino naman tong kasama mo? Naitago na lang natin sa pangalang Aling Loida. Samantalang si Tonton, patuloy na nakikiramdam. Wala naman po, Nay. Gusto ko lang pong tignan ang kalagayan nyo dito. Nga po pala si Tonton, kaibigan ko. Nanlaki ang mga mata ni Tonton nang tawaging inain ni Pepeng ang matanda. Nanay mo yan, Peng? Parang hindi naman. Ang layo ng itsura nyo eh. Biglang tumawa ng malakas ang nanay ni Pepeng. Inaya ang mga itong pumasok sa tahanan. Kumain sila. Nung una nagdadalawang isip pa si Tonton dahil alam nitong aswang ang mga kasama sa pagkainan. Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Lalamig yung sabaw ng bulalo. Hindi naman sumasagot si Tonton. Patuloy lang itong nakatitig sa mangkok na puno ng sabaw at karne. Huwag kang mag-alala. Hindi karne ng tawang nakalagay dyan. Matagal na panahon na naming iniwaksi ang pagkain ng laman ng tao. Tama si Nanay, Tonton. Kaya kainin mo na yan. Masarap ang bulalo lalo na't mainit. Sa huli ay nakumbinse ng binata si Tonton na kumain. Sarap na sarap ito. At ayon sa kanya, noon pa lamang natikman ang ganong kasarap na pagkain. Nagpa siya ang magkaibigang manatili sa lugar para magpalipas ng gabi. Ito ay sa kahilingan na din ni Aling Loida dahil sa kaarawan nito. Ang mga aswang dito namumuhay ng payapa. Parang normal na mga tao. Walang sino man ang umuusig sa kanila o kahit nang aalipusta.
Totoo ang sinasabi ni Pepeng, Tonton. Dahil ayon sa kanya, siya ang aming tagapangalaga. Walang sino man ang nangangahas na pumasok sa baryong ito para manggulo dahil natatakot sa aking anak. Ay talaga po ba? Paanong nagagawa ni Pepeng ang bagay na yon? Meron siyang hawak na bertud. Ang mutya ng kadlom. Mutya ng kadlom? Ano naman po yon? Muling tanong ni Tonton. Inilabas ni Pepeng ang kanyang bertud na nakatago sa loob ng damit. Ipinakita ito sa kaibigan. Kung titignan ay pangkaraniwang bato lang ito na kulay itim, makintab at may guhit na pula. Ito ang mutya ng kadlom, Tonton. Nagbibigay ito ng lakas sa akin at kakayahang may pagtanggol ang mga kalahi ko. Alam kong mahirap paniwalaan, kaibigan, pero lahat ng yan ay katotohanan. Lahat ng mga nandito ay buhay na saksi sa mga ginagawa ko. Pagpapaliwanag ni Pepeng. Ilang sandali pa ay lumabas na ang buwan. Nagbago ng anyo ang binata. Kinuha ni Tonton ang pagkakataon para magtanong tungkol sa isa pa nitong katauhan. Kapala, paano nangyaring may dalawa kang katauhan? Naupo si Pepeng habang inuunat ang likod. Ang kakayahan kong magbagong anyo, likas na sa aking pagkatao. Simula ito nang tumungtong ako sa edad na 18. Akala ko noon, hindi na ako babalik sa normal. Pero dahil na din sa mutya ng kadlom, nagagawa akong magbago ng anyo tuwing gabi bilang normal na tao. Pangontra sa sumpa na ibinigay sa mga magulang ko. Paliwanag ni Pepeng. Hindi akalain ni Tonton na mararanasan nito ang sinasabi ng kaibigan. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nakarinig ng malakas na sigaw si Pepeng. Laking gulat ni Tonton dahil biglang tumakbo ang kaibigan papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Dali-dali namang sumunod si Tonton. Tumambad sa kanya ang ilang patay na katawan ng mga nilalang. May isa pang humagis papunta sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Pepeng na nakikipagbuno sa mga nilalang. Pinagtutulungan siya ng mga ito, ngunit walang magawa ang mga kalaban. Hindi nagtagal ang labang iyon. Kaagad nagtakbuhan ang mga ito nang mapagtanto na hindi nila kaya ang kalaban. Ay, nako naman talaga, oo. Kahit kailan, hindi na nadala ang mga ito. Wika ni Pepeng, sabay sipa sa isang nilalang na nakahandusay sa lupa. Anong nangyari, anak? Tanong ni Aling Loida. Sumugod na naman dito yung grupo ni Tio Oslob. Hindi ko alam kung kailan nila tayo titigilan. Tugon ni Pepeng. Hindi titigil ang tsuhin mo hanggat may nakikita siyang buhay mula sa ating panig, Pepeng. Muling wika ni Aling Loida. Huwag kayong mag-alala, Nay, dahil hindi rin ako magsasawang pigilan sila. Hanggat nakatayo ako, walang makakagalaw sa inyo, Nay. Tara, bumalik na tayo. Hindi pwedeng masira ng mga ito ang kaarawan mo. Nanatiling nakatulala si Tonton kay Pepeng dahil hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Pepeng. Kinabukasan nagbalik ang dalawa sa bayan dahil may trabaho sila sa bukid. Simula noon, palagi nang magkasama ang dalawa sa kahit anong trabahong nakukuha ni Pepeng. Bilang tulong na din sa kaibigan dahil wala na itong pamilya. Simula nang magkasakit ay iniwan siya ng mga ito dahil sa pag-aakalang wala ng pag-asang gumaling. Ngunit tila isang himala din ang naganap kay Tonton
dahil kusang naghilom ang mga sugat nito sa katawan. Nag-iwan ito ng marka na kailanman ay hindi na mawawala pa. Sa kabila ng pangutya sa kanilang dalawa, nanatiling positibo ang magkaibigan. Piniling tutukan na lang ng pansin ang paghahanap buhay. Isang hapon habang nagtatabas ng damo sa isang taniman, napadaan ang pangkat ng mga lasing na kalalakian. Nasipat ng mga ito sina Pepeng at Tonton na isipang pagkatawaan. Lumapit ang mga ito sa kanila at ang unang pinagdiskitahan ay si Tonton. Tignan mo nga naman tong si Putol, oh. Wala na ngang isang kamay. Nagagawa pa rin maggapas ng damo. Paano mong naahawakan ng itak mo, Tonton? Ano yan? Sinasabit mo sa bibig mo? Wika ni Onal. Hindi naman ito pinansin ni Tonton, dahilan para magalit ito. Abat, marunong kang mambastos, ha? Sinong pinagmamalaki mo? Yan? Yung kaibigan mong pagong na walang bao? Ay nako, pagbuling ko pa kayo eh. Muling wika ni Onal, sabay tulak kay Tonton. Tumayo lang ang binata at nagpatuloy sa paggapas ng damo. Lalo namang nag-init ang ulo ni Onal, dahilan para tadyakan nito si Tonton. Pinagsisipapa nang bumagsak na sa lupa. Dito na nakialam si Pepeng. Laking gulat ni Onal nang biglang may tumamang putik sa kanyang muka. Nang hawiin niya ito, kaagad namang sumalubong sa kanya ang kamao ni Pepeng. Sobra-sobra na ang ginagawa niyong pangapi sa kaibigan ko, ah. Kung ako lang sana ang gagawan niyo ng masama, ayos lang eh. Pero hindi ako makakapayag na apihin niyo ang mga malalapit sa akin. Wika ni Pepeng. At dahil sa ginawa nito, lalong nagwala si Onal. Dinampot nito ang itak ni Tonton. Inundaya ng taga si Pepeng. Ngunit mabilis itong naiwasan ng binata. Bagay na hindi inaasahan ng mga kasamahan ni Onal. Dahil ang alam nila, mabagal kumilos ang binata at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sunod-sunod na taga ang ibinigay sa kanya ni Onal. Lahat ng ito ay nagawang iwasan ni Pepeng. Hanggang sa tuluyan ng natumba ang kalaban dahil sa sobrang pagod. Anong problema, Onal? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Nako naman, sa laki mong tao, lampa ka rin pala. Pangaasar ni Pepeng. Tinignan nito ang mga kasama ni Onal. Nakagad namang nagsipag-atrasan. Inutusan ng binata ang mga itong dali na palayo sa lugar ang walang malay na si Onal. Ayos ka lang ba, Tonton? Pagpasensyaan mo na yung mga yun, ha? Wala na silang magawa sa buhay nila eh. Wika ni Pepeng. Walang problema, Pepeng. Ayos lang ako. Pero siguradong ikaw ang babalikan ng mga yon, ha? Hindi pa naman basta-bastang pinapalampas ni Onal yung may mga atraso sa kanya. Tugon ni Tonton. Alam ko, kaibigan. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tara na, magpahinga ka na lang dun sa may lilim. At ako nang bahalang tumapos nito. Kakaunti na lang naman eh. Muling bumalik sa trabaho si Pepeng. Ngunit wala itong kaalam-alam. Nakaagad maniningil si Onal sa pagpapahiyang ginawa sa kanya. Habang naghahakot ng mga tinabas na damo, narinig nitong sumisigaw si Tonton. Nang lingunin ng kaibigan, nakitang pinagtutulungan ito. Saktong pahapon na ng mga sandaling iyon. Alam ni Pepeng na anumang oras, magbabago na ang kanyang anyo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kaibigan. Sinugod ang mga kalalakihang gumulpe kay Tonton.
5 katao ang walang awang nagtulong-tulong sa isang walang kalaban-laban. Dito na nagalit ng husto si Pepeng. Binalingan siya ng mga kalaban, pinagtulungan, ngunit wala ring nagawa ang mga ito dahil sa bilis at lakas sa taglay ng kubang si Pepeng. Ilang sandali pa ay tuluyan ng umatras sa mga kalaban. Dali-daling inakay ang kaibigan patayo. Sandali lang. Mararating na natin ang baryo nila nanay. May mahusay kaming manggagamot sa lugar. Kaya paniguradong hindi magtatagal yung sakit ng katawan mo. Wika ni Pepeng. Alam niyang walang malay ang kaibigan ng mga oras na yun. Kaya dali-dali itong naglakad. Pagdating sa baryo ay kagad kinausap ng binata ang ina. Nay, ipapaiwan ko muna dito si Tonton. May mahalagang bagay lang akong kailangang gawin sa bayan. Wika ni Pepeng. Ay, sige anak. Walang problema. Mag-iingat ka. Tugon ng ina. Ngunit papalabas pa lang siya ng baryo nang biglang sinalubong ng pangkat nila Unal. Nasundan siya ng mga ito. Hindi maaaring malaman ng mga taga-baryo ang sekreto ng lugar na iyon. Kaya pinili ng binatang kumprontay ng mga ito sa mismong pasukan ng baryo. Pasensya na, pero hindi ko kayo maaaring palampasin. Hindi kayo pwedeng pumasok sa baryong ito. Wika ni Pepeng. Naglabas ng patalim si Onal. Senenyasan ang mga kasamang suguri ng binata. Mabilis namang kumilos ang mga ito. Inundayan ng taga si Pepeng. Bagaman naiilagan, hindi pa rin maiwasang tamaan siya ng ibang atake. Gayunpaman nagugulat ang mga kasama ni Unal dahil hindi man lang nagagalusan ang balat ng binata. Kutsilyo laban sa kamao ang nangyaring labanan at sa hindi malamang dahilan, biglang nanghina si Pepeng. Napalo dito dahilan para tuluyan siyang makuyog ng mga kalalakian at walang kaawa-awang magapos. Hindi pa rin nagbabago ang anyo ng binata na labis naman itong ipinagtaka dahil mataas na ang buwan. Saka pa lamang nalaman ng dahilan kung bakit nang magsalita si Unal. Nagtataka ka ba kung bakit ka nanghihina? Akala mo siguro hindi ko alam na may tangan kang bertud, ano? Hoy, Pepeng Kuba! Hindi lang ikaw ang merong tangan sa lugar na to. Wika ni Onel habang pinapakita ang isang uri ng medalyon na kung tawagin ay Tres Pico Roma. May taglay itong pangbasag mutya. Rebueltang maaaring maging sanhi ng panghihina ng isang taong may tangan. Huwag niyong idadamay ang mga tao sa baryong to. Wala silang kinalaman. Wika ni Pepeng. Kung hindi sila makikialam, hindi ko rin sila gagalawin. Narinig niyo ang sinabi ko. Walang makikialam. Muling wika ni Unal. Napalingon naman si Pepeng at nanlaki ang mga mata dahil nakita ang mga kalalakian sa baryo. Nagtitipon-tipon sa kanilang kinaroroonan. Mukhang kailangan nyo nang umalis, Unal. Hindi kayo sasantuin ng mga taong yan. Nanlaki ang mga mata ni Unal. Nakita ang napakaraming tao. Dahan-dahang naglalakad ang mga ito papunta sa kanila. Ang ilan ay nanlilisik ang mga mata habang umaangil ng mahina. Aswang! Mga aswang ang nakatira dito! Mga kasama, takbo na! Wika ni Onal sabay takbo palayo. Naiwan ang mga kasama nitong nagkakandara pa sa pagtakbo. Dali-dali namang hinabol ng mga tao ang pangkat ni Onal. Ngunit pinigilan ito ni Pepeng
dahil ayaw niyang mabahira ng dugo ng tao ang kamay ng mga kababaryo. Huwag na kayong mag-abalang habulin sila dahil ayokong bumalik kayo sa dating gawi. Maayos na kayong namumuhay bilang normal na tao. Hindi ako papayag na mabahira ng dugo ang mga kamay niyo. Wika ni Pepeng. Matapos ay kagad itong umalis para sundan ng pangkat ni Unal. Swerte namang nagbagong anyo na ang binata, kaya madali na para sa kanya ang habulin sina Unal. Limitado lang ang kanyang oras sa ganong anyo, kaya kailangan niyang magbadali. Naabutan niya ang mga ito sa bukid habang patuloy na tumatakas. Dali-daling tumakbo ang binata para mahabol ang mga ito. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang patayin sina Unal dahil maaaring kumalat ang nalalaman ng mga ito. Nanlaki mga mata ni Unal nang makita ang binatang papasugod. Sino ka? Isa ka din ba sa kanila? Tanong ni Unal. Sinubukan nitong gamitin ang kanyang basag mutya. Ngunit hindi ito gumana kay Pepeng. Hindi nagsasalita ang binata. Sinugod nito ang mga kalalakian. Isa-isang pinagpapapatay. Hanggang si Unal na lang ang naiwan. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Hindi ko naman sinasadyang mapunta sa baryo niyo eh. Pangako hindi ako magsasalita. Wala akong pagsasabihan ng mga nalaman ko. Wika ni Unal. Sa pagkakataong iyon, pinalampas ito ni Pepeng. Sa ngayon papalampasin kita. Pero sa oras na galawin mo ang mga taga-baryo, hindi kita papatawarin. Wika ni Pepeng. Sa maayos na anyo nito. Naglakad siya palayo at dali-daling umalis si Unal. Bumalik si Pepeng sa baryo. Kinumusta ang lagay ni Tonton. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makitang nasa maayos na kalagayan ang kaibigan. Anong nangyari sa mga lalaking sumugod dito? Tanong ni Aling Lloyda. Isa sa kanilang binigyan ko ng pagkakataon dahil nagmakaawa ito. Pero sisiguraduhin ko na hindi na siya makakabanggulo pa. Tugon ni Pepeng. Kinabukasan, maaga itong umalis para pumunta sa bayan. May trabaho pang nag-aantay sa binata. Iniwan niya muna sa baryo si Tonton. Nakita nito ang napakaraming taong nakikiusyoso sa mga namatay na kasama ni Unal. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa marating ang bukid na pinagtatrabahuan. Matapos magtrabaho ay kagad itong bumalik sa baryo. Habang nasa daan, nakasalubong nito ang isang pamilyar na tao. Tignan mo nga naman, ang mahal kong pamangkin. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong kalagayan. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa baryo at mamuhay kagaya noon? Wika ng lalaki. Namumuhay kami ng payapa at hindi namin kailangan pang bumalik sa dati. Ayaw naming balikan ng mga nakaugalian. Kaya hanggat maaari, umalis ka na. Wika ni Pepeng Kuba. Talagang ang tinataglay mo ang kayabangan ng iyong ama. Pero hanggang saan? Tanong ni Oslob. Hanggat nabubuhay ang bawat isa sa amin, hinding-hindi kami magbabalik sa kandili mo, Tio Oslob. Kaya hanggat may natitira pa akong respeto sa'yo, umalis ka na. Napailing na lang si Oslob. Nagsimulang maglakad palayo. Ngunit huminto ito at muling lumingon kay Pepeng. Ayaw mo bang matanggal ang sumpa ng pagkatao mo?
Alam mo, kung babalik ka sa aking pangalaga, maaari kang maging normal. Hindi ka kukutyain ng mga tao. Ayaw mo bang maging normal sa paningin nila? Tanong ni Oslob. Hindi ko kailangan magbalik sa normal. Dahil sa totoo lang, wala akong pake sa mga pangungutya ng tao. Hindi naman ako naaapektuhan. Wika ni Pepeng. Ikaw ang bahala. Ngunit kapag nagbago ang iyong isipan, alam mo kung saan ako matatagpuan. Muling wika ni Oslob. Kagad siyang naglakad palayo. Tumuloy na rin sa pagpunta sa baryo si Pepeng. Pagkarating doon, kinausap nito ang kanyang ina. Mapanganib ang binabalak ni Oslob. Hindi ko alam kung kailan siya sasalakay. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagnanais niyang lipunin ang ating mga kasamahan. Kung nabubuhay lang sana ang iyong ama. Wika ni Aling Loida. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Dahil alam kong malaki ang tiwala sa akin ni tatay. Kaya niya ipinamana sa akin ang bertud. At isa pa, ipinangako ko sa kanya na hindi ko tatalikuran ang pamilya natin. Tugon ng binata. Muling sumagi sa isipan nito ang alaala ng ama. Ito ang nagturo ng lahat ng kaalaman niya sa pakikipaglaban. Hindi tinignan ng ama ang kapansanan nito. Itinuring niyang normal si Pepeng. Bagaman nahihirapan sa pinagdaanang pagsasanay, ni minsan ay hindi nito naisipang sumuko. Balik tayo sa nakaraan. Palagi mong tatandaan, Pepeng. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang kapansanan. Oo, may kakulangan ka, pero hindi ibig sabihin wala kang karapatang mamuhay. Ito ang mga katagang palaging pinapaalala sa kanya ng ama. Isinabuhay ito ni Pepeng. Naging batayan ng kanyang prinsipyo. Matapos ang pag-uusap nila ni Aling Loida, kagad nagpahinga ang binata. Sinilip sa kwarto si Tonton na noon ay patuloy pa ring nagpapagaling. Bagaman hindi ito halata sa katawan ng binata, malaking pinsala ang natamo nito nang bugbugin siya ng pangkat ni Unal. Pasensya ka na, kaibigan. Ikaw ang napagbalingan ng galit nila sa akin. Pero huwag kang mag-alala dahil naiganti na kita. Hindi na babalik uli si Unal. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, wala nang mang-aapi sa mga kagaya mo. Wika ni Pepeng. Kinakausap nito ang kaibigan kahit walang malay. Naiga ang binata sa kanyang kama habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Lalo pat may banta ng pagsalakay mula naman kay Oslob. Hindi na malaya ng binata, unti-unti na siyang nakakatulog. Hanggang sa magising na lang ito kinabukasan dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang tahanan. Nakasilip si Pepeng sa bintana. Nakitang nagkakasayahan ang mga tao. Dali-dali itong lumabas. Napansin na ang pinagtatawanan ng mga ito ay si Tonton. Nakikipagbiroan ng kaibigan sa ilang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagkwento ng mga nakakatawa nitong karanasan. Mabuti naman at gising ka na, anak. Eto, inumin mo ang mainit na kape nang magising naman niyang diwa mo. Wika ni Aling Loida. Mabuti na lang at nagising na si Tonton. Kinabahan talaga ako sa kanya. Ang buong akala ko, hindi na siya makakabalik pa. Wika ni Pepeng. Malakas ang pangangatawa ng binatang yan, kaya alam kong magagawa niyang makaligtas.
O siya, maiwan ko na muna kayo dito ha. Kailangan ko magluto ng ulam para sa agahan. Patuloy na pinagmasdan ni Pepeng ang kaibigang nakikipagtawanan. Noon pa lamang niya nakitang ganong kasaya si Tonton. Kaya naman nakapagpa siya ito na doon na patirahin sa baryo ang kaibigan. Ilang sandali pa ay tinawag sila ni Aling Loida para mag-agahan. Habang kumakain, sinabi ni Pepeng ang kanyang plano para sa kaibigan. Hindi naman ito tumutol dahil mas nagustuhan ni Tonton ang lugar kumpara sa pamayanang kinalakihan. Hindi ko akalaing mababait pala ang mga nakatira dito, no? Napapansin ko kapag tumitingin sila o minsan nakikipag-usap, walang pagkukunwari, ay talagang gusto ko maging kaibigan. Wika ni Tonton. Kung ganon, handa ka na rin bang maging aswang? Pabirong tanong ni Pepeng. Hindi alam ng binata. Seseryosohin ito ng kaibigan. Ay kung pwede lang nga eh. Hihilingin ko sana maging kagaya ng mga magulang mo. Nang sa ganon kahit papano makatulong naman ako. Biglang napawi ang ngiti ni Pepeng nang marinig ang mga katagang ito. Ni minsan, hindi pa ito nakarinig ng isang normal na tao ang magnanais na maging aswang. Hoy, ano ka ba? Masyado mo naman sineseryoso yung mga sinasabi ko eh. Alam mo pre, kahit naman may kakulangan ka, hindi naman yan hadlang para mamuhay ka ng normal ano? At makatulong sa akin. Tignan mo yung mga kasama mo kanina. Alam mo bang yun ang unang beses na narinig namin silang tumawa ng ganong kalakas? Wika ni Pepeng. Oo, Tonton. Tama nga ang sinabi ni Pepeng. Ikaw ang dahilan ng masayang tawanan yon. Kaya wag mong isipin na wala kang silbi dahil sa kakulangan mo. Dahil hindi mo mamamalayan, unti-unting na ibabalik ang buhay sa baryong ito nang dahil sa'yo. Wika ni Aling Loida. Matapos kumain, naglakad ang dalawa sa baryo. Ipinakita ng binata ang buong paligid. Napansin ni Tonton na walang mga bata sa lugar. Kaibigan, napansin ko lang ano. Bakit walang bata dito? Tanong ni Tonton. Isang sumpa sa mga kagaya nila nanay ang hindi magkaanak. Laking pasasalamat nga lang daw nila dahil nailabas ako sa mundo bago pa sila tamaan ng sumpa. Ako ang huling sanggol na isinilang sa aming lahi, Tonton. Wika ni Pepeng. Seryoso ba yan? Wala nang magpapatuloy ng saling lahi nyo? Muling tanong ng kaibigan. Yon ang kalungkutang bumabalot dito sa baryo dahil hindi na magkakanak pa ang mga aswang na mula sa aming grupo. Dahil din dito, nakapagpasya kami na hindi na ituloy ang aming lahi. Lalo na't kung pasakit lang din ang pagdadaanan ng mga susunod sa amin. Biglang napaisip si Tonton sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto nito na kung malungkot ang kanyang buhay, mas malungkot pala ang mga tao sa baryong iyon. Wala nang magpapatuloy ng kanilang angkan. Bigla na lang silang maglalaho sa mundo. Wala ni isa ang mabubuhay upang ituloy ang kanilang kasaysayan. Matapos ang pag-ikot, nagpasya ang dalawang pumunta ng bayan upang bumili ng mga kakailanganin. Plano din ng dalawa na maghanap ng trabaho. Kaso nga lang wala silang natagpuan. Ay, ano ba yan oh? Napakamalas naman ang araw na to. Tara, balik na lang tayo sa baryo. Nakuha naman na natin yung lahat ng kailangan, di ba? Wika ni Pepeng. Habang naglalakad, napansin ng dalawa si Unal.
nakikipag-usap sa ilang kalalakian. Namataan din ito ang dalawang binata kaya dali-daling umalis. Naiwan sa mesa ang mga kausap nito. Pagdaan nila Pepeng sa lugar, pinagtinginan sila ng mga tao. Sanay ang mga ito sa ganong kabigat na titig dahil sa kanilang panlabas na anyo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Tumayo ang dalawang kalalakihan at sinundan sila. Ton, sinundan tayo ng dalawang lalaking kausap ni Unal kanina. Wika ni Pepeng. Sinabihan nito ang kaibigan na wag lilingon. Hayaan lang silang nakasunod para malaman ang totoo nilang pakay. Nang malapit na sila sa baryo, nilingon ni Pepeng ang dalawa at tinanong, "Anong kailangan nyo? Bakit kayo nakasunod sa amin?" Tanong ni Pepeng. Wala naman. Napagutusan lang kami ni Amo. Tugon ng lalaki. Naglabas siya ng patalim. Sinabihan ni Pepeng ang kaibigan na mauna nang umalis. Dali-dali namang naglakad sa lugar si Tonton. Nang makarating sa baryo ay kinausap nito si Aling Loida para ipaalam ang nangyayari sa anak. Samantalang si Pepeng naman ay nakikipagbununa sa dalawang kalalakihan. Malakas ang mga ito. Ang isa sa kanila may kakayahang gumamit na mga dasal pang kumbate. Ngunit kahit pinagtutulungan ito ng dalawang marunong sa lihim na karunungan, hindi naman nagpatinag ang binata. Nakipagsabayan ang tanga nitong mutya ng kadlum sa mga kumbateng ibinabato sa kanya ng mga kalaban, habang ang mga kamao nito nakikipagdikdikan sa isa pang kaaway. Hanggang sa tuluyan silang mapasuko ni Pepeng. Dali-daling tumakbo ang mga ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ang dalawang lalaking iyon panglito para sa totoong kaganapan. Matapos ang pakikipaglaban, nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Ngunit sa hindi kalayuan, natanaw nito ang ilang kalalakihang papasok naman sa baryo ng kanyang ina. Dinig mula sa kanyang kinakatayuan ang sigaw ng mga kababaryo. Isa-isa silang pinagkukuha at dinala sa kalagitnaan ng baryo. Nagmadali si Pepeng para makarating sa lugar. Laking gulat nito nang matanaw sina Uslob kasama si Unal. "Walang iya ka. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mong sirain ang pangakong binitawan mo." Wika ni Pepeng habang nakatitig kay Unal. Pasensya ka na ha. Nakahanap ako ng malakas na kakampi. Akalain mo yun. Chowin mo pala. Tugon ni Unal. "Tiyo Slob, bakit ayaw mo kaming tigilan? Hindi pa ba sapat sa'yo na iniwan namin ang lahat-lahat? Kulang pa ba ang sinakripisyong buhay ng aking ama?" Tanong ni Pepeng. Kulang pa ang buhay niyong lahat para tubusin ng kasalanan ng iisang tao sa kanyang sala kung hindi nagtraidor ang iyong ama. Hanggang sa ngayon, buhay pa din sana ang tatay ko. Tugon ni Uslob. "Hindi nagtraidor ang aking ama. Ginusto niya lang makalaya sa pangaalipin ng mga aswang. Ikaw kung tutusin, ang iyong ama ang traidor. Dahil itinuring kayong totoong dugo ng tatay ko, pero anong ginawa niyo? Pinapatay niyo siya sa isang Bertudes." Wika ni Pepeng. Unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan tungkol sa nangyari sa angkan ni Pepeng. Nakikinig lang ng mga sandaling iyon si Tonton dahil alam niya wala siyang magagawa sa pangkat na kaharap ni Pepeng. Ngunit nang makita nito si Unal,
Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Tonton. Tignan mo nga naman. Nandito pala si Putol. O bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Unal. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin. Kaya pagbabayaran mo yun ngayon. Tugon ni Tonton. Dumampot ito ng panabas. Naglakad papunta sa tabi ni Pepeng. Anong ginagawa mo? Wala kang laban sa kanila. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kakayanin kong talunin ang mga yan. Kaya hanggat maaari kaibigan, umalis ka na dito. Wika ni Pepeng. Ngunit matigas ang ulo ng kaibigan. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala sa akin, Pepeg. Pero sana sa pagkakataong ito, hayaan mo kung tumayo sa sarili ko pa. Tugon ni Tonton. Napagtanto ni Pepeng na tila minamaliit niya na ang kakayahan ng kaibigan dahil sa kapansanan nito. Kaya naman hinayaan niya itong makipaglaban. Sa palagay ko tama ka, Tonton. Masyado kong tinitignan ang kapansanan mo at minamaliit ang kakayahan mo. Sige, lumaban ka at huwag kang magpapasindak. Tandaan mo, aswang sila. Pero kagaya nating mga tao, may kahinaan ng mga yan. Puntiryahin mo ang kanilang leeg. Wika ni Pepeng. Tumangulang si Tonton bilang tugon. Inumang ang hawak na panabas sa mga kalaban. Nagsipagsugod ang mga ito. Kagad namang sinalubong ng dalawa. Kagaya ng utos ni Pepeng, parang damong pinagtatagpas ni Tonton ang leeg ng mga kasama ni Uslob. Nanggagalaiti naman ito sa galit dahil hindi nila matanggap na ang taong may kapansanan ang kanilang mga kalaban, ngunit nagagawa silang pantayan. Kagad na ring lumusob si Uslob. Pinuntiryan nito si Tonton, na noon ay libang na libang sa pagpatay ng mga aswang. Ngunit hinarang ito ni Unal. Ako nang bala sa isang yan. Hayaan mo muna siya maglaro. Wika nito. Kagad naglakad papunta kay Pepeng si Uslob. Isang malakas na tadyak ang ibinigay nito. Tumilapon ang binata at kaagad ding tumayo. Napatingin ito sa kalangitan. Napagtantong unti-unti nang dumidilim. Sa isip-isip ni Pepeng ng mga sandaling iyon, kailangan niyang matagalan ang laban na yun hanggang sa sumapit na ang 6:00 ng gabi. Hindi ka mananalo laban sa akin sa ganyang antas, Pepeng. Wala pang aswang na may matinong pangangatawan ng humamon sa akin. Kaya natutuwa ako sa iyo dahil ikaw ang kauna-unahang kuba ang nagamon sa akin sa laban. Anong pinagmamalaki mo? At higit sa lahat, anong pinaglalaban mo? Wika ni Uslob habang naglalakad papalapit kay Pepeng, na noon ay pilit na itinatayo ang sarili. Iisa lang ang pinaglalaban ko, Tiyo Uslob. Ipagtanggol ang baryong binuo ng aking ama. Ayaw na nila sa dating buhay, kaya hayaan mo silang mamuhay sa gusto nilang paraan. Wika ni Pepeng. Ayan! Naririnig mo ba ang sarili mo, Pepeng? Mga aswang sila. Nabibilang sa kadiliman at kailanman hindi magkakaroon ng mapayapang buhay. Dilusyon lang ang sinasabi mo. Isang pangarap na hindi maaaring matupad. Tugon ni Uslob. Dito na nagsimulang pagsusuntukin ng binata. Pilit namang kinakaya ni Pepeng ang mga atake nito hanggang sa umabot na sa punto babagsak na ang katawan. Ilang beses din siyang inihagis ng kalaban
Ngunit patuloy pa rin itong tumatayo. Ang ipinagtataka ni Oslob kung bakit hindi lumalaban si Pepeng. Anong nangyayari? Bakit hindi ka lumalaban? Huwag mo sabihing hanggang salita lang ang kaya mong gawin. Tanong ni Oslob. Hindi naman sumagot ang binata. Sa halip ay tuloy pa din ito sa pagtayo. Kahit ilang ulit na siyang bumabagsak. Hindi na maikilos ng binata ang mga kamay at tila namamanhid na ang buong katawan. Tuloy pa rin sa pag-atake si Oslob. Ipinakita nito ang totoong intensyon at iyon ay ang patayin si Pepeng. Sa kabilang banda naman, halos naubos na ni Tonton ang mga aswang. Nagtamo din ito ng pinsala. Ngunit kagaya ni Pepeng na natili itong nakatayo, patuloy na lumalaban hanggang sa magharap na sila ni Unal. Winasiwas ni Tonton ang sandata, ngunit sa asamaang palad ay nagawa itong saluhin ni Unal. Dahil iisang kamay lang ang gamit ng binata, madali lang naagaw ng kalaban ang hawak nitong sandata. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako. Sino ka sa tingin mo? Sa kalagayan mong yan, umaasa kang mananalo. Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Bigla siyang sinaksak ni Tonton ng patalim na nooy nakatali sa putol na kamay ng binata. Hindi ako umaasa. Alam kong mananalo ko laban sa'yo. Masyado mong minaliit ang aking kapansanan. Yan din ang ginamit ko para mapatay ka. Wika ni Tonton. Sabay dampot ng panabas. Tinaga sa ulo ang kalaban. Nakahinga ito ng maluwag dahil halos wala nang natira sa mga kasamang aswang ni Oslob. Tanging mga kasama na lang ni Unal na kaagad ding nagsipulasan nang makitang patay na ang kanilang amo. Napalingon si Tonton sa kinaroroonan ni Pepeng. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang bugbog sarado na si Pepeng at halos hindi na kumikilos. Peg, lumabang ka. Anong nangyayari sa'yo? Bakit inaayaan mo siyang gulpihin ka? Napatingin sa kanya ang kaibigan at bahagyang humiti. Kagad namang umatras si Tonton. Alam niya ang ibig sabihin ng kaibigan. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Ito ang pinaka-inaantay ni Pepeng. Laking gulat ni Oslob dahil biglang sinalo ng binata ang kanyang kamao. Hinila ito papalapit sa kanya. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binitawan ni Pepeng. Halos ilabas ni Oslob ang bituka sa lakas ng suntok ng binata. Napatingala si Oslob. Nakitang tuwid na nakatayo si Pepeng. Ngayon, ako naman. Wika nito sabay atake. Gamit ang kanyang tuhod, napabulagta sa lupa si Oslob. Akmang babangon pa sana ito nang bigla siyang apakan ni Pepeng sa dibdib. Saan mo nakuha ang lakas na yan? Sa sumpang ibinigay niyo sa nanay ko. Ngayon pagmasdan mo, tikman ang hagupit ng halimaw na kayo mismo ang gumawa. Tugon ni Pepeng. Dinampot nito si Oslob sa damit. Sinandala sa isang puno. Sunod-sunod na suntok sa sikmura ang ibinigay ng binata. Dahilan para mawalan ng malay ang kalaban. Inihagis ito ni Pepeng sa sapa. Dahilan para muling magkaulirat. Hindi ka pa dapat mamatay. Wala ka pa sa kalahati ng ipapadanas ko sa'yo. Gusto mong makakita ng totoong demonyo? Pwes, nandito ako sa harap mo! Muling wika ni Pepeng. Hindi na makakilos sa kinauupuan si Oslob. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ito ng takot sa binata. Dahan-dahang naglakad papalapit si Pepeng sa kinaroroonan nito. Nang mapagtantong hindi nagbibiro ang binata,
Saka pa lamang nagkumahog si Uslob na makalayo sa lugar. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa kanya dahil nagawa na siyang hatakin ni Pepeng sa buhok. Dahan-dahan itong hinila patayo si Uslob. Inihagis naman ni Tonton ang kanyang panabas sa kaibigan. Itinutok ito ni Pepeng sa leeg ng kalaban. Pagmasdan niyo kung paanong mamamatay ang isang pinuno ng aswang sa kamay ng may kapansanan. Wika ni Pepeng sabay gilit sa leeg ni Uslob. Sumambulat ang dugo nito. Dahan-dahang bumagsak habang hawak ang sugat sa leeg. Tinapos ng binata ang laban sa loob ng ilang minuto. Nang mga sandaling iyon, paparating na si Aling Loida at ang ilan pang mga kabaryo. Nagsigawan ang mga ito nang makitang wala ng buhay si Uslob. Nagpasya si Pepeng na dalhin ang bangkay nito pabalik sa kanilang lungga para magsilbing aral sa lahat. Pagdating ng panahon, nanlumo ang mga natitirang kaalyado ni Uslob. Alam nilang wala nang maaring sumunod bilang pinuno. Kagaya nila Pepeng, tuluyan na ding naputol ang saling lahi ni Uslob. Wala na ang kinikilalang pinuno. Nagsipagkalat ang mga aswang at namuhay ng kanya-kanya. Ang ilan sa mga ito, piniling sumanib kina Pepeng. Bagay na nagbigay ligaya sa binata. Nakahinga din ito ng maluwag dahil sa wakas natuldukan na ang kanilang problema. Namuhay ng maayos at walang kinakatakutan. Ton, hindi ka na pagtatawanan at kukutsain dahil sa kapansanan mo. Dumito ka na din sa baryo nang may matawag kang pamilya. Wika ni Pepeng. Aba syempre naman hindi na ako aalis dito. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil nagkaroon ako ng mga taong matatawag kong pamilya. Tugon ni Tonton. Lumipas ang ilang taon. Natuto ding makisalamuha sa ibang tao ang mga taga-baryo. Kalaunan may ilan ding piniling manirahan sa bayan upang makapaghanap ng desenteng mapagkakakitaan. Nawala ang takot sa mga ito na baka isang araw magising na lang sila na ubos na ang kanilang lahi. Lalo pa nang mag-asawa si Pepeng at magkaroon ng isang malusog na supling. Wala na ang sumpa, Pepeng. Masaya ako at nagawa mo itong putulin. Ipinagmamalaki kita, anak. Wika ni Aling Loida. Sa kabila ng malaking pagbabago na natili ang kababaang loob ni Pepeng, patuloy pa din itong pinangangalagaan ang kanilang mga kalahi. Simula noon, kinilala ito bilang tagapangalaga ng mga aswang. Sa paglipas ng mga taon, namuhay ng payapa ang kanilang baryo. Pinangalan ng Baryo Buktot na ang ibig sabihin ay baryo ng kuba. Doon na rin nanirahan ang mga anak ni Pepeng. Kalaunan na puno ng buhay ang dating baryong kinakatakutan. Ito ay dahil sa sakripisyo at katapangan ni Pepeng at Tonton. Hindi biro ang pinagdaanan ng dalawang magkaibigan. Ngunit hindi nila ito tinignan at ipinagmalaki sa iba. Ang mahalaga para sa kanila, nagawang ipakita sa ibang tao na kayang tumayo at manindigan sa kabila ng kanilang kapansanan. Hanggang dito na lang ang kwento. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Pepeng, ang bertud ng kuba.